Hello guys. Guys, meron tayong gagawin na CPU siya. Problema nito, black screen siya. So magbo-boot siya pero black screen pa rin siya. So ito matagal na raw hindi ginagamit to. So ngayon malapit na yung pasukan. So gagamitin na daw, kaya try natin guys kung ano yung sinasabi nila. So ayan. So ito nag-boot na siya. Ayun, meron naman siya oh. So ayan siya. Ayan. So magbo-boot siya. Ayan, lumabas naman yung Asus niya. So wala pa rin. Medyo matagal kasi siguro ano to, HDD yung gamit nila, hindi pa nila pina-upgrade ng SSD. So wait lang tayo ng konti. So ayan guys, nakikita nyo may ilaw siya, pero wala lumalabas, so black screen siya. Okay. So guys, ganito meron din tayong case sa laptop na ganito. So siguro yung problema nito yung ano niya, sa motherboard niya medyo marumi na o kailangan natin linisin. Nag-overheat siya kaya bigla siyang nagba-black screen. So check natin yung ano niya, pinakaloob nito. So ayan. So gagawin natin, open ko yung ano niya, yung side door niya. Tatabi ko muna to. So guys oh, super dumi. So umiikot yung pan niya, tapos nakatouch naman yung BGA niya. Tinignan natin yung BGA niya. Ayan, wala pa rin no. So wala pa rin siya. So ito guys, tingnan nyo naman, sobrang dumi. So papatayin ko siya para makita natin ng grabe. Tingnan nyo naman guys, parang snow. Ayan, so yan dyan nagmumula guys yung black screen ng CPU natin. So gagawin natin, ililinisin natin siya. Tingnan natin kung dyan talaga nagmumula, bakit nagba-black screen siya. Okay guys, tapos kung hindi pa rin makuha, tingnan natin sa reformat natin. Okay. Pero ito muna yung natin gagawin, kasi kailangan natin linisin to. So guys, umpisa na natin siyang linisin. So gagawin natin, tatanggalin muna natin tong niya, power niya. Ito. So ayan. So pagtanggal pala nito guys, gumamit kayo ng screw or pwedeng pang ikot nyo dito sa pan niya. So ito. So rotate natin siya. Ayun. So ito. Meron naman silang guide guys kung paano ni-rotate to. Ayan. So yung apat. Ayan. So ngayon pwede nyo i-pull. Ayan. So hilahin nyo bawat isa. So itong pan niya, bubunutin natin dito muna yung niya, socket niya. Grabe oh. Grabe to. Makikita nyo guys, so yan oh. Dapat to every 6 months inaayos din to o pinapalinis. So gagawin natin, i-brush natin yung ito. So gumamit kayo ng brush, tapos linisin nyo guys, ganito lang oh. Yan. Yan. So yan, mawawala na yung mga niya. So gagamit kayo ng guys, yung face mask, kasi lumilipad yung alikabok nito.
So ito guys, po-forward ko na pag natapos kong linisin to. Ang wipes para rito sa niya. Para mapasok nyo tong loob ng nito kasi dito sa ilalim nito sobrang dumi. Okay. So ayan. Ayan. So ito kasi yung function ng na to, pan saka heatsink na to. Siya yung sumisip-sip ng init ng ng processor niya para hindi siya mamatay. Kasi yung sobrang pag nagsindi na kasi yung CPU natin, unang iinit talaga dyan yung processor niya, lalo na kung pang gaming siya o kaya marami kang binabrowse. So matindi yung nito, matindi yung function nun. So talagang mag-iinit siya ng gusto, lalo na pag graphics yung nilalabas niya. So ito kailangan na malinis yung pan mo. Kaya dapat every 6 months nililinis nyo yung CPU nyo guys. Kaya hindi sa laptop, every 6 months nililinis nyo. So ito naman yung thermal niya. So tuyo na to, matigas na. So ito papalitan din natin to mamaya. Ayan guys, ayan. So, yung thermal paste niya guys, ayan. Ayan, so malinis na siya. So guys, malinis na siya. So dito naman tayo niyan. Ayun. So dito gagawin nyo, pag lilinisin siya, gagamit din kayo ng brush. Ito, pabagsak. Ayan. Para maputa yung dumi dito sa ilalim. So pag bumagsak doon, gagamit na lang kayo ng wipes para sipsipin niya yung dumi. Okay guys. Pero yung pagbabrush nyo, dahan-dahan lang. Baka kasi malilit yung pyesa nito, matamaan nyo. Okay, ganito yung paglilinis ng CPU natin guys. Ayan. Guys, forward na natin pag malinis na siya, pakikita ko sa inyo. Ito guys, nalinis na natin siya. So makikita yung difference kanina na sobrang dumi siya. So ngayon gagawin natin, lalagyan natin siya ng thermal paste. Yung thermal paste na to, ito yung magiging magiging medium niya para do sa heatsink niya. So para dumikit to, pag dumikit yung heatsink dito, so matatransfer yung heat ng processor. Ito guys, ito yung processor niya. Matatransfer yung heat ng processor papunta doon sa heatsink ng pan. Ito dito. So pag nag-transfer yung heat dito, so gagawin ng pan naman, i-blow niya. So paikutin niya, so ikakalat niya yung init. So para lumamig to, hindi siya mamatay o mag-overheat. So ayan, ano na natin siya. So gagawin natin, spread natin yung yung thermal niya. Ayun. Eto guys, yan. So ayan, pag na-spread nyo na, pwede nyo nang ibalik yung pan. Yun. So yan. Kailangan flat siya guys Tapos ito naman, yung pagbabalik nito, meron kasi siyang pinaka dito, hulma. So parang hahanapin nyo yung pinaka niya. Ayan, kailangan magkatugma ito. Kung iikot nyo siya, yung meron siyang plastic na ayun, kailangan nakatugma yung pinaka dot niya doon. So ito rin. Ayun. So meron siyang uka doon, yung white na yon, tapos yung black. So magka sila. So ganun din dito. Pati rin to, yun nagsisilbing lock yun ng yan. So pag naano nyo na siya, pwede nyo nang ibalik. Ayan. So babalik na natin siya. Tapos pupush nyo lang siya. Yun. Yun.
Yun. Yun. So, pag na-push nyo na yun, guys, ilalock nyo siya ngayon. So, ito, kumuha kayo ng pan-lock. Yan. Baligtad pala yun, lalak nyo siya. So, pa-clockwise na yung pag-lock nito, guys. Clockwise, ha. Ayan. Pag tinatanggal nyo, counterclockwise. Ayan, para nagro-roscas pala kayo ng garapon. So, same lang sila. So, ayan. So, nalinis na natin siya. So, tatry natin siya ngayon kung mag-okay siya. So, sasaksak natin yung monitor niya. Ito, sasaksak yung monitor niya. Ayan, tapos yung power supply, yung power niya. Ayan. So, tapos i-on ko siya. Ayaw niya ito. I-switch ko ulit. So, ayan, gumana na siya. Ayan, so gumana na siya. So, titingnan natin yan. Ayan, nag-ASUS na siya. So guys, dalawa minsan gamit kong monitor. Yung isa, yung Ritas, ito yung 32. Pang HDMI yun. Ito naman sa ilalim. Pang VGA siya. So ito, wala siyang video card yung CPU natin. Kaya gamit natin na to. So ayan. So nag-ano na siya. Ay, naglo-loading na to, guys. So, hintayin natin kung magba-black screen siya. So, ayan, ASUS. Ayan, lumabas na yung niya. So, ito, guys. Ganun pa rin siya. So, black screen pa rin to. Oh. So, ngayon try kong ipasukan siya ng OS. Guys, subukan natin siyang lagyan ng pang OS. So, gagamit tayo ng pang bootable. So, gagawin ko, papatayin muna natin siya. So, i-off ko muna siya. So, ayan. So, pag na-off mo siya, i-inputan ko siya ng USB Windows 10. Kasi itong na to, bootable USB na to, kung kagaya ng in-upload ko dati nung paano paggawa ng Windows 10 na bootable. So, ito yon. So, ngayon, gagamitin natin siya pang boot ng Windows 10 para mawala yung black screen niya. So, ayan, kung makikita nyo, so, inimputan natin siya. So, tapos, gagamit tayo ng keyboard. Sasaksak ko lang. Gamit din ako ng mouse. Ito. Ayan. So, ayan. Tapos, gagawin natin, sisindihan natin siya. Tapos, habang sinisindihan natin siya, pipindutin nyo yung delete saka yung F12. Okay. Switch ko na siya. Tapos, delete. Delete or F12. Para pumunta sa BIOS, guys. So, makikita natin. Yan. So, yung pinaka-BIOS niya, guys, yung gaya ng tinuro ko dati. Ito yung pinaka-BIOS niya.
So, ayan. So, ngayon, gagawin natin, meron siyang select USB drive. So, siselect natin siya. O, at pumunta muna tayo dito sa boot menu. So, pupunta tayo doon. So, gamit yung ano natin. Kaya, cancel ko muna to. Ito, ayan. So, tapos pupunta tayo sa boot menu. Ayun. Sorry. Ito guys, kung makikita nyo rito, yung boot priority niya, yung option 1, natin, yung Windows Boot Manager. So, yung dating boot manager niya guys, ayun nga, yung nagkakaproblema na black screen siya. So, yung pangalawang boot option niya is ganun pa rin, sa pa rin. So, yung USB natin, kung makikita natin, nandito siya. So, UEFI siya. Ito guys, makikita natin sa number 4 siya. Okay? So, gagawin natin, gagawin natin siyang una. Sir, bukas sa tingga? Wow. Saka sa akin. Sige, sir. So, gagawin natin siyang una. So, highlight nyo to. Tapos, double click nyo to, Medyo madulas. So, ito guys, gagawin natin, pa-priority natin yung USB to. Ayan, so, priority na siya. So, kung nakikita nyo, una na siya sa boot. Okay. So, gagawin natin, exit na natin siya. So, pindutin nyo na lang guys yung F10 dito sa keyboard nyo. Para siya. Ayan, pag F10, ayan, save and reset. So, okay nyo lang yan. Ayan. So, magbuboot na siya niyan. Gamit yung pang reformat natin guys. USB. So, ayan. Nag-boot na siya. So, wait natin siya guys. Yun. Yan. So, pwede na natin siyang i-reformat. So, next lang tayo guys. Gamit yung bootable natin to guys Tapos, install now. Guys, kung gusto nyo pala magpagawa ng bootable sa akin, try nyong i-visit ako dito sa shop natin. Message nyo ako guys. Gagawa ko kayo. Kaya nga lang, may bayad nga lang guys. Siyempre, hanap buhay natin to guys, kaya kailangan ko rin ng kumita. So yan, tapos gagawin natin, i-delete natin lahat yan. So delete, para maging malinis siya. Lahat yan, di-delete natin. So yan, tapos para maging isa na lang sila. Yan, last na lang. Yun, so isa na lang to. So gagawin natin. So yung delete guys, hindi naman mawawala to. Ibig sabihin ng delete, mawawala lang lahat ng mga virus o something na mga files nyo na hindi na kailangan. Gusto nyo maging fresh yung CPU nyo. So yun lang ang function ng delete guys. Pero hindi niya tatanggalin yung mismong hard drive nyo. So iyan pa rin siya. So malinis siya, zero siya, wala siyang ibig sabihin na wala siyang laman ngayon. So next na natin siya. Ayan. So itong next natin, yan guys, magre-reformat na siya. So ipo-forward ko na lang siya guys So yan, magbibilang siya guys hanggang matapos yan. So para hindi na lang kayo mag-wait ng matagal, so ipo-forward ko na siya. Ito guys, nasa 65% na tayo. So keep watching pa rin tayo. So forward ko ulit siya guys pag nandun na tayo sa pinaka-peak. So ayun na guys, malapit na siya. So magbo-boot na siya. Ayun.
Ayan, wait tayo. Nag-restart siya. Tapos, ayan na. So, nakikita natin kung magdidire-diretso siya guys. So, ibig sabihin, nagawa na natin siya pag ganon. So, wait lang tayo. Keep watching guys. Guys, pa-subscribe naman yung munting channel natin. Para pag sa susunod na mag-upload tayo, ma-notify kayo para at least makita nyo yung mga iba-ibang ginagawa natin. Malay nyo, someday makatulong sa inyo. Kung di man sa inyo, sa mga anak nyo, sa mga kaibigan nyo guys. Thank you so much guys sa panonood nyo ng channel natin. Ayan, so ito malapit na. Getting device ready yan. 16%, 33, 50. So mabilis naman siya. Ayun. Ayan. So mabilis naman to guys. So konti na lang. Tatapos na siya. So ito guys, huwag kayong matakot guys kung medyo matagal. Basta pipindutin nyo lang palagi yung enter do sa keyboard nyo So minsan same problem din to sa mga sa mga laptop, medyo matagal silang mag-boot ng konti, yan ganyan. Getting ready, pero magtutuloy-tuloy naman to. So ayan guys, tutuloy-tuloy na siya. So konti na lang. Ayan guys, lapit na. Yun, tapos na. So gagawin natin, punta tayo dito sa use express settings, sabi niya. Yan. Ito guys, yan. Tapos gagawin natin, lalagyan natin to ng pangalan, Windows, o kung anong gusto nyo pangalan guys. Yan, tapos next natin siya. So next. Yan. Tapos not now na lang. Yan. Yun. Yan guys. Yan, patapos na. Lapit na. So guys, malapit na. Yun, ibig sabihin, kaya nagkaganto to. Corrupted na rin yung program niya guys. Kaya nagba-black screen siya pagkatapos ng mag-load nung BIOS niya. So, nagba-black screen siya. Ibig sabihin, wala siyang OS o operating system na para mag-function sa kanya. Kaya nagba-black screen na siya pagka open ng BIOS niya. So ayan, let's start. Ayun, okay na guys, diba? So natapos na. So gagawin ko na lang yan guys, lalagyan natin siya ng Microsoft Office, mga Google, mga application. So at least yan, lumitaw na yung natin, application natin, na yung operating system natin. Yun, okay na siya. So yan guys, hanggang dyan na lang muna tayo. Sa mga gusto matuto na paglalagay ng mga Microsoft Office din, meron din tayong in-upload na video para doon. So yun, hindi ko na i-ano dito dahil sobrang haba na to guys. So yun lang, gaya kanina, yung naging problem nito, yung black screen siya pagkatapos na mag-boot up ng OS niya. So ginawa natin, nilinis natin to, yung first step natin. So wala pa rin siya, pero at least nalinis to. Tapos napalitan yung thermal niya. Tapos nilagyan natin siya ng bagong OS. Ito na, Windows 10 guys. So guys, ayan, thank you. Please subscribe our channel guys. Thank you so much and God bless.